Palapit ang mukha ko sa mukha ni Arnold habang magkahinang ang aming mga mata. Nang halos isang dangkal na lang ang pagitan namin. Minto ako. Bumaba ang tingin ko sa labi niya, sabay sa mata niya muli. Bro, pulong niya. Sumalubong sa ilong ko ang mabangon niyang hininga. Amoy Max na kulay red. Ang paborito namin candy. Bro, sagot ko. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi niyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Naging mabilis ang kilos ni Arnold. Bigla niya akong hinalikan sa pisngi at dinilaan pa. Nagsalo-salo ang kilabot, kiliti at kilig sa akin sa ginawa niya. Kadiri ka talaga, bro. Sabay tulak ko sa kanya. Kunwari, nandidiri kong pinahid ng palad ko ang pisnging dinilaan niya. Pero ang totoo niyan, kinikilig ako. Hindi ko naman siya hahalikan, kaya inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Sinusubukan ko lang kung bibigay siya sa akin. Pero ang loko, dinilaan naman ako sa pisngi. Halos mamatay-matay sa katatawa si Arnold habang hawak niya ang kanyang tiyan. Alam ko naman na gagawin mo, kaya inunahan na kita. Alam? Alam mo ang gagawin ko? Namula ako. Iniisip ba niya na hahalikan ko talaga siya? Oo, didilaan mo rin ang pisngi ko. Inunahan na lang kita. Gago ka talaga? Binatukan ko siya. Hindi siya gumante. Iyan ang isa sa gusto ko kay Arnold. Hindi siya gumagante kahit anong pananakit ko sa kanya. Iyon nga lang, maluko, pilyo masyado. Palagi nga siyang napapagalitan ng nanay niya kasi alaga niya sa prank palagi. Minsan, magbibihis siya na nakakatakot at tatakutin niya ang nanay niya. Mabuti na lamang at walang sakit sa puso ang nanay niya. Mabait din naman si Arnold, sweet at maalaga. Nasubukan ko na yan sa tuwing may sakit ako. Nakikitulog pa yan sa amin at tumatabi sa akin. Siya ang gumigising sa akin sa madaling araw kapag oras na ng pag-inom ko ng gamot. Kapag may kaaway naman ako nung nag-aaral pa lang kami, hindi pwedeng hindi niya ako ipagtanggol. Minsan pa nga, siya ang nakikipagsuntukan dahil napapatrouble ako. Para sa akin, perfect si Arnold. Kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit nahulog ako sa kanya kahit parehas kaming lalaki. Kung kasindali nga lang ng pag-amin sa lalaki ang pag-amin sa babae, na gusto niya ito, ang pag-amin na gagawin ko. Matagal ko nang inamin kay Arnold na gusto ko siya. Na mahal ko siya, higit pa sa best friend. Pero hindi yun ganun kadali. Maraming pwedeng mangyari. Mga hindi magandang mangyayari kapag ginawa ko yun. Pwedeng masira ang aming pagkakaibigan. At layuan niya ako. Isa pa, pwede niya akong isumbong sa parents ko. Baka itakwil pa nila ako. At dahil nagkakagusto ako sa lalaki. Mahirap itong sitwasyon na ito. Hindi ko naman ito pinili at hindi ko naman din ginusto. Basta naramdaman ko na lang na mahal ko na si Arnold. Ang hirap naman kalabanin ng puso. Talo ako palagi. Kaya sa ngayon, nakokontento na lang ako sa kung anong meron kami. Nandiyan naman ang fake Facebook account ko under sa katauhan ni Jade. Ang bala ko kasi maging sina Arnold at Jade. Para kahit sa online man lang ay maramdaman ko
kung paano maging boyfriend ang bro ko. Frank! Isang sigaw ng babae na narinig namin kung saan. Pagtingin ko sa kaliwa ko, nakita ko si Sunshine na tumatakbo, papalapit sa amin. Kumakaway pa siya at napakalaki ng ngiti. Umupo agad siya sa tabi ko nang makalapit na siya. Hingal na hingal pa. Siya yung sinasabi ko na isa pa naming kaibigan ni Arnold. Pero parang sabit lang siya. 2 taon pa lang naming kilala si Sunshine. Lumipat kasi siya sa kalapit bahay namin 2 years ago na rin. 2 taon din ang tanda namin sa kanya, Sabi ko na nga ba, dito ay makikitang dalawa eh. sabi ni Sunshine. Kanina ko pa kayong hinahanap. Kaming dalawa ba talaga ang hinahanap mo o si Frank lang? Sabi ni Arnold habang nakatingin sa akin. Alam ko na tinutokso na naman niya ako. Dahil sa sinabi ko sa kanya noon na parang type ako ni Sunshine. Bro, pinanlakihan niya ako ng mata. Bakit bro? Tatawa-tawa na naman siya. Wala, sagot ko. Bakit mo ba kami hinahanap, Sunshine? May sasabihin kasi ako sa inyo. Ako kasi ang kinuhang Reyna Elena sa simbahan para sa Santa Cruzan. Sa susunod na linggo na. Nakakainis kasi, wala pa akong escort. Pwede ka ba, Frank? Ha? Bakit ako? Ayoko. Mabilis sa tanggi ko. Ay naman. Ikaw ang gusto kong maging escort ko eh. Sige na, Frank. Iyakap niya pa ang braso ko at inalog-alog. Kung hindi nga lang maghihinala tong si Arnold sa pagkatao ko, kanina ko pa sinabunutan tong babaeng to. Hindi ko naman kasi siya gusto. Nandidiri nga ako kapag alam kong nagpapapansin siya sa akin. Inalis ko ang kamay niya sa braso ko. Sorry, Sunshine. Pero ayoko talaga. Alam mo naman na hindi ko trip ang mga ganyan. Saka, busy ako sa business namin. Kahit magtampo ako? Naglalambing na tanong niya. Isa pa yan. Isa pa yan sa kinaiinis ko sa kanya. Masyadong isip bata. Kahit nagtatampo ka pa, kahit na maglumpasay ka pa at lumbuhan ng dugo dyan, ayoko talaga. Bigla akong natigilan sa pagsasalita nang makita kong paiyak na si Sunshine. Umiyak siya sabay tumayo. Bait ba? Ganyan ka sa amin, Frank. Ang sama-sama mo. Maswerte ka nga kasi sa dami ng gusto kong makapartner sa Santa Cruzan. Ikaw pa ang pinili ko. Diyan ka na nga. At tumakbo siya palayo. Tinapik ako ni Arnold sa balikat. Bro, ang hard mo naman kay Sunshine. Umalis siya at sinundan si Sunshine. Nabutan naman niya si Sunshine. Nakatingin lang ako sa kanila. Nag-uusap sila pero dahil malayo ako, hindi ko narinig. Ano kaya ang pinag-uusapan ng dalawang yun? Mamaya-maya ay umalis na ng tuluyan si Sunshine. At bumalik naman si Arnold patungo sa akin. Anong pinag-uusapan nyo? Tanong ko. Hiningi kita ng sorry. Ha? Bakit mo naman ginawa yun, bro? Dahil mali ang ginawa mo, bro. Babae si Sunshine. At hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanya. Saka may sinabi rin ako sa kanya. Ang sabi ko, kung okay lang sa kanya, ako na lang ang magiging partner niya sa Santa Cruzan. Hindi makapaniwalang napatingin ako sa kanya. Seryoso ka? Bakit? Wala naman. Naisip ko kasi na ako na lang ang babawi sa kasalanan mo sa kanya. Pumayag naman si Sunshine. Mukhang hindi ka naman daw niya mapipilit. Napailing na lang ako. Nalintikan na. Medyo naiinis ako na sina Sunshine at Arnold ang magiging magpartner sa Santa Cruzan. Oo naman, nagsiselos ako. Kami dapat ni bro yun eh. Masyado lang talagang epal to si Sunshine. Nakakainis. Talong, Frank, hindi mo yata ginagalaw ang pagkain mo. Tanong sa akin ni Mama. Oo nga, may problema ba? Sabi ni Papa. Umiling ako. Wala po. Busog pa po kasi ako. Kumain kasi kami ng barbecue ni Arnold bago umuwi. Katuwiran ko. Huwag ka masyado sa inihaw. Masama iyon kapag nasobrahan ka. 3 stick lang naman po. Bigla akong natigilan nang biglang nanlabo ang paningin ko.
Ikinurap-kurap ko ang mga mata ko sa pag-asang babalik sa normal ang paningin ko. Pero hindi. Sumakit yung ulo ko. Mama! Papa! Sigaw ko dahil sa sobrang takot ko sa nangyayari sa akin. Hello mga ka-BL, maligayang pagdating at pagbabalik sa tahanan ng Boy Love Stories. Meron po kayong komento, suggestion, o meron po kayong gustong i-share na personal story, maaari nyo pong isend sa aking email address ang inyong kwento. Gusto nyo po na magpadala rin ng picture na character reference, maaari nyo rin pong isend sa aking email address. Maraming salamat po sa pakikinig.